Hello, welcome to 5th generation hobby shop. So now I'm going to show you the unit of Sir John ng North Cotabato. Okay, Sir John. Okay, care of kay Ma'am Jennifer. So papadala natin to sa North Cotabato. This is the Crossman Freestyle Airgun. Okay, by Crossman. So this is the unit. So kagandahan sa Crossman, this is yan. Proudly built in America. Okay, so talagang US ang parts, US ang pyesa. So talagang subok sa tibay ang ating airgun. Okay? This is not a wood, this is full synthetic, no? Pero yung kanyang barrel is rifle steel. So ibig sabihin ng rifle steel, meron siyang spiral groove. Okay? Sa ballistic kasi, yung rifle or yung rifling is a spiral groove na tumutulong para yung bala umiikot. Once na-release siya dito sa barrel, nag-i-spin siya ng mabilis. So, yun yung kagandahan sa rifle steel kasi paglabas ng bala, umiikot siya, mas stable, mas accurate compare sa mga hindi rifle steel na barrel. Okay? So, kung mapapansin nyo rin yung mga real steel, yung mga tunay na barrel, kadalasan din mga rifled steel din yun. May mga spiral grooves po yun. So this one is rifled steel, may rifling siya. Hindi lang kita masyado sa video, pero yung inner barrel niya ay merong rifling. Okay, may rifling. Made of steel yung kanyang barrel. And we have a magnet. So, made of steel siya. Ayan. Naka-fiber optic sight na siya. Yung front, naka-fiber optic sight. Made of steel. Okay, yung pinaka-frame niya is made of synthetic or yung polymer. Synthetic lang siya. And then, it comes with 2 rotary magazine. Yan. So, meron siyang kasamang 2 rotary. So, this is 12 shots. No? Umiikot yan. No? Kada kalabit mo, umiikot siya. So, ito yung isa, nakasama extra. So, ito, paglalagyan siya ng bala, pwede namang siyang hindi tanggalin. Yan, pwede siyang hindi tanggalin. Or kung gusto nyo namang tanggalin, ganito lang. Ito, backward nyo lang. Yan. Then, yan, ma-remove na siya. Yan. Pwede rin hindi tanggalin, pero pag magpapalit kayo ng rotary, tatanggalin nyo talaga siya. Yan. So, ganyan lang siya. Okay? Ito, rotary. Ngayon, ang paglalagay ng pellets, so, ayan, teka, hindi nag-focus. So, paglalagay nyo siya ng pellets, so, this is caliber 177, no? Ayan, yan yung pellets. Caliber 177, mas maliit siya compare sa 22 airgun pellets. So, this is the caliber 177 pointed pellets. So, paglalagay naman, di naman kayo malilito kasi yung entrance niya, this one, yan. Yung entrance niya, nandito siya, di ba? So, pag ilalagay mo siya, ganyan. So, pagka nagkabaliktad, halimbawa, dito nyo nailagay sa kabila. Yan. Kumbaga, hindi siya papasok. Ayan. Hindi siya papasok sa kabila. Masikip siya. Yan. Pag sa kabila nyo siya ilalagay, hindi siya papasok. So, ito yung entrance niya. So, mapapansin nyo naman, yung entrance niya, may holes. Yan, may holes. So, meron siyang butas. Yung part na yan, may butas. Sa kabilang side, open yan. Yan, wala siyang butas. So, dito sa part na to, dito nyo siya ilalagay yung pellets. So, 12 shots ito. 12 shots. Yan. Hanggang sa mapuno yung rotary, 12 shots yan. Yan. So, ganyan lang siya paglalagay. Tapos, pag ibabalik nyo siya, pasok nyo lang yung clip. Pwede rin namang hindi nyo siya tanggalin. Tapos, iikot nyo lang.
Tapos, importante dyan, ito yung nose. Yan yung nose, yung may butas. Tapos, ito yung head naman. Yan, this is pointed kasi. Yan yung head. Tapos, ito yung nose. Papasok nyo lang siya dyan. Pag hindi nyo tatanggalin. Yan, ganyan lang. Yan. Tapos, ang ikot, hindi siya clockwise. Counterclockwise ang ikot. Counterclockwise. Okay? Sa mga revolver, counterclockwise. Okay? Yung mga rotaring ganyan. Counterclockwise. Pag ang ikot nyo ay clockwise, hindi nyo siya mapipihit. Yan, hindi nyo siya mapipihit. So, tuloy-tuloy po siya, 12 shots hanggang sa maubos yung bala. Okay? So, ngayon, meron siyang itong part na to. Yan, so, lagyan natin ng ilaw. Medyo madilim eh. So, lilipat tayo ng pwesto para maliwanag. Okay, lumipat lang ako ng pwesto kasi medyo madilim dun sa pwesto ko. Okay, so Sir John, balik tayo, no? So, this is the rotary. So, ayan. Focus lang natin. Ayaw mag-focus siya. Focus ka dito. Ayan. So, ayan yung rotary clip. Counterclockwise yung ikot. Kapag clockwise, hindi siya ikot. So, pwedeng hindi tanggalin yung rotary, tsaka ka maglalagay. Pero mas mabilis kung tatanggalin nyo siya. So, pag tatanggalin nyo siya, forward nyo lang to. Ayan. May release na yan. Then, ayan. Make sure lang na itong part na to, kung mapapansin nyo naman, ito, may butas siya, no? Yung part na to, ito yung entry. Then, yung sa kabila, yung walang butas, yan yung exit. Yan yung exit. Yung parang may mga 4 na pins. Yan yung exit. Yan. So, 12 shots. Tuloy-tuloy lang po yun. So, pagkasalpak ng magazine, pagkasalpak ng CO2, direkta na yun. Putok na yun. Yan. So, may minsan, halimbawa, 12 shots, paubos na yung CO2. Siguro sa isang CO2, more or less kasi long barrel siya, more or less sabihin na nating 30 shots, more or less, kasi long barrel siya, hindi siya katulad ng mga revolver na snub dose, short barrel na matipid sa CO2. So, tingnan natin kung ilang rounds siya. Pero more or less, mga 30 shots. Okay, so pag puno na, balik nyo siya. Then, lock. Okay, lock. Okay? Ngayon, dito nilalagay yung CO2. Ayan, dito, sa part na to. Ayan. Tingnan nga natin kung makita ba yung barrel. Hindi rin, no? Okay, so, ayan. Yung CO2, dyan nilalagay yung 12G, no? Hindi po yung mga nakikita yung CO2 na refillable. Iba po yun. No? Mostly kasi sa mga imported, especially pag Crossman, yung CO2 niya is 12G. So, pakita ko sa inyo, no? Okay, this is the CO2 na 12G. Yan, 12 grams. So, this is ESG brand. Yan. ESG brand. Okay. So, dito siya nilalagay. Okay. So, ngayon, lalagyan muna natin siya ng silicone oil. Okay. Sir John, bibigyan ko na kayo ng silicone oil. So, before nyo ilagay yung CO2, patakan nyo to. Itong part na to. Yan yung butas. Patakan nyo yan ng silicone oil. Yan. And then, patakan nyo tong tip ng CO2. Okay, so meron na kayong libreng silicone oil. Then, papasok natin sa butas. Okay. Then, pasok natin yung lock. Teka lang.
Yan. Okay, hihigpitan lang natin hanggang sa mahigpit na siya, hanggang sa mabutas na yung CO2 sa loob. Yan. Hanggang sa mabutas. So, yan. So, try lang nating, wala naman itong magazine, try lang nating paputukin. Kung nabutas na ba siya. Teka, nakasave. Yun, okay? So, nabutas na siya, ibig sabihin, pumutok na siya, ibig sabihin may butas na. Okay, higpitan ko lang. Saktong higpit lang din po, sir, no? Saktong higpit lang. Okay, and then meron siyang safety. This is the crossbolt safety. So, focus lang natin. Oops. Ay, mag-focus tong. Ayan, okay. So, yan yung safe. Pag naka-push, pag nakalubog yan, safe. Yan. Safe. Tapos, pag nakaangat yan, fire. Okay, pag nakalubog, safe. Pag nakaangat, fire. Okay? So, ngayon, ilalagay ko tong magazine. Yan. And then, ready to fire na tayo. Okay? So, i-set up ko lang yung ating camera para sa ating target para matest na natin. Okay, Sir John, na-zero na natin siya. Medyo konting adjustment na lang. Kasi at yung space natin, limited lang. So, kapag mag-a-adjust kayo ng space, so this approximate space na meron tayo dito is 8 meters lang. So, kung mag-a-adjust kayo ng medyo lagpas pa doon, so mag-a-adjust din kayo ng 0, no? So, madali lang naman siyang i-0, by the way. So, yan, medyo malapit na siya sa bullseye. So, within 8 meters po yung layo natin dyan. Okay, so ngayon, iti-test fire natin siya sa target. Okay, Sir John, pasensya na. Inabot na tayo ng gabi sa pag-testing. Okay, so medyo madilim lang. Okay, so ngayon, iti-test natin dyan sa tatlong yan. Okay, so limited lang yung ating space. So, hindi natin siya matatry ng long range. So, ito, nasa mga ano lang to, 2 or 3 meters, no? About 3 meters lang yung layo nito. So, this is your air gun, sir. The Crosman Freestyle. Yan. Crosman Freestyle. So, test natin dyan kung gaano siya kalakas. Okay, so na-zero na po yung scope. Kunting adjustment na lang. Okay. So, ayan. Firing. So, unahin natin yung sa may left side. Yan, so yung sa may left side, unahin natin. Okay, firing. Ayan, then yung pangalawang bote sa may gitna. Ayan, and then yung lata. Okay, so tingnan natin. So, 3 shots. So, gusto nyong 12 shots, tuloy-tuloy lang po yun. Ayan. Ayan. Yung sa maubot yung 12. So, tingnan natin. Nadurog na yung bote. Nagkalat na ako sa shop. Ayan. Talagang wasak. Tapos tingnan natin yung lata kanina. So, ayan, may butas siya. Hindi lang klaro, ano? Ayan. Ayan natin. So, hindi lang siya tumagos, no? Pero yung butas niya. Ayan. Ayan yung entry point. So, hindi lang siya tumagos. Pero yung bote talagang nadurog. Ayan, nadurog yung mga bote. Ayan. So, ayun. Tuloy-tuloy lang yun hanggang sa maubos yung bala. Okay? Ngayon, ito naman, yung purpose nito, yung halimbawa siya na naubos yung CO2 tapos nabitin, halimbawa paubos yung CO2 tapos yung bala niya hindi siya kumbaga hindi siya lumabas, nag-stuck siya sa barrel. Ito yung itong part na to, ito yung
parang adjustment doon sa barrel niya. So, pag tinanggal mo yung magazine, ayan. Tapos, ma-adjust yung barrel dyan. So, pag binaba mo to, itong part na to, hindi ko lang maayos. Teka lang. Ayan, magkabilaan po yan. Okay. Ayan. So, binaba ko siya, tapos, finorward ko. Kung mapapansin nyo, yung barrel niya, ayan, nag-adjust siya, no? So, pag nag-adjust siya, pwede nyong sundutin yung dito sa dulo. Sundutin nyo hanggang sa lumabas dito yung pellets. Pagka nagkaroon lang ng bara. So, ganun lang siya. Tapos, pag ibabalik nyo, slide nyo lang to forward. Ayan. Ayan, bumalik na siya. Okay. So, pasensya na, medyo malabo lang yung video kasi inabot na tayo ng gabi. So, nag-zero pa tayo. Tapos, inayos natin yung scope. Okay, so Sir John, kung may question ka pa regarding sa iyong unit, sir, mag-message ka lang sa Messenger, sa page, 5th Generation Hobby Shop. So, yun lamang po, Sir John. So, maraming salamat po. Thank you for choosing 5th Generation Hobby Shop. Thank you, sir. Yun lamang po, and have a nice day po.